Red tilapia, ginamitan ng Ato V. Mabilis lumaki at bumigat, hindi malansa, at manamis-namis ang lasa. Sa bayan ng Porac sa lalawigan ng Pampanga, ay isa si Sir Rico sa nakaranas ng problema sa kanyang fish pond kung saan siya ay namatayan ng maraming isda. Ang kanyang inaalagaan ay red tilapia o tinaguriang kingfish, kung kaya't naghanap siya ng paraan upang maisalba ang kanyang palaisdaan. Nang malaman niya ang tungkol sa Ato V, ay agad niya itong sinubukan sa kanyang mga alagang tilapia. Nakita ni Sir Rico ang magandang resulta, kaya naman pinaunlakan niya kaming mabisita ang kanyang fish pond kung saan siya ay nagbahagi ng kanyang karanasan at ipinakita niya sa amin ang mga naglalakihang tilapia na kanyang na-harvest. Ano ba yung naging problema nyo dito sa fish pond before? Actually, unang-una, no, dahil nga ito wala namang tubig na nanggagaling sa labas, ang isang problema dito yung oxygen ng tubig. So yung oxygen ng tubig masyadong mabilis mawala. So before namatayan po kami ng isda dito, kung po nagkausap tayo na sinabi nyo na pwede nyo lagay sa tubig, sa fish pond, and then actually inupisan po namin nun, then every week ginawa po namin yun, pati po yung amoy nawala. Ng tubig? Nawala po yung amoy. Yun po yung isang pinakamagandang nakita namin dito na palagi na sinasabi, walang amoy ang tubig ng fish pond. Actually, ang nagiging palitan lang po namin dito tulad yan, then yung excess dadalhin po namin sa palay na nakita rin po namin kung anong naging resulta sa palay. Napakaganda po na resulta. Ngayon, magpapakain si Carico, makikita natin yung mga isda, no, kung gaano kalalaki ito. Red tilapia to, no? Opo, ito po yung tinatawag din ng kingfish. Kingfish, okay. Opo. Or golden tilapia. Yan. Puro na lang, tumalon sila. Yun, tumalon. Napaka-active po ng kanilang katawan. Ilang beses po kayo magpakain sa maghapon? 2 beses lang. Ang pinakamaganda rito, simula nang mag-umpisa kami dito, isang timba lang. Umaga sa hapon, hindi kami nagdagdag. So nakatipid po kayo sa pakain? Malaking tipid kasi yung pinakalumot sa baba na rin ang kinakain nila. Yung sinabi ko sa inyo na Oo. yung mga natural food nila, yung mga algae, planktons, Oo. nag-generate, nakita Oo. nyo yun. Okay. Sa tansya nyo, yung inyong alagang isda, gaano kabilis lumaki? Kasi kalimitan ngayon sabi nila yung isang palad yata o 3 fingers o 4 fingers, parang 4 months, 5 months Sa tingin nyo ba, ganun ba o mas bumilis ngayon? Sa tingin ko, bumilis. Actually, yung pumaliliit dito, hindi na rin namin ma-eksakto, no? Kasi hindi naman po kami madalas magtanggal. Kumukuha lang po kami yung pangkain. Yung pang pinakamaliit dyan, halos nag-iisang buwan pa lang, halos malaki na, halos 2 to 3 fingers na. Oh, ganun no. Ang bilis, ano? Ganun sila kabilis. 2 to 3 fingers, 1 month from fingerlings, yung price, yung maliit. Opo, kasi maliliit, makikita mo doon sa sulok doon. And then eventually makikita mo, mahaba na sila. Totoo ba rin yun, nabanggit ko sa inyo na miski wag kayo maglagay ng price kasi magna-natural breeding yan, hango na lang kayo ng hango. Kumukuha lang kami. Ang ginagawa po namin dito, mas dito yung meron kami net doon na malaki yung butas, no? So pag kumuha kami, yung maliliit na iiwan. Malalaki lang ang nakukuha. Kaya continuous na lang ang harvest. Po. Since 2012, hindi ako nagpalit ng fish. Ayun. Okay. Sino maganda rito? Dati ba ilang beses kayo magpakain? Actually, simula po ang pakain namin dito, isang timbalang sa umaga, isa sa hapon. Yun lang po, kahit nung nag-start kami dito, mga nasa 900 lang, may isda. Unang-una pa nga po, naglagay ako dito ng aerator na di kuryente. So, isang gastos pa rin po yun, dagdag gastos po yun. So ngayon nung naidagdag nila yung Ato V, ang napansin nyo ba mas bibilis lumaki yung isda ngayon at bumigat? Sa tingin po namin, mas mabilis. Ang unang-una po dito, yung lasa. Wala pong kalansa-lansa. Actually, kumuha nga po kami kahapon para ulam. Yung lasa talaga iba. Iba. Nandun po yung manamis-namis na lasa nila. Masusubukan po natin mamaya, magluluto po tayo. Meron po kasi yung kingfish lang sila na hindi ginamitan ng technology. Ito sa Laguna, pag pumunta ka sa mga restaurant, meron naman Kaya lang yung lasa talaga iba. Isda lang. Pwede ba natin puntahan ngayon yung inyong hinuli na isda dyan para makakita? Pwede po, sige po. Sinasabi sa inyo mga 1 month.
Ito yung 1 month nyo. Oo. Kasi laki na ng binibenta. Halos kasing laki na ho ng binebenta. Oo. O ngayon. Yan po yung 1 month. O, tapos itong malalaki na to, ito. Pag sa ilalim, parang maliit sila, no? Pero pag kinuha, malalaki. Kunan nga ho natin actual yung hinangon nyo kanina. Ito ho yung sinasabi nilang special. Ito ho, titingnan natin, ano? Ayan. Ayan ho. Wala tayong i-quantify. Dangkalin ho kaya natin kung ilang dangkal. Metros, oo. Mahaba. 1.1 kilo? Tapos ang ano ho niya ay 1.1. Metros mo nga. Pero metros, para maano na. Para may code niya, pati nasa 1. Kasama Pati yung buntot. hanggang buntot po. Oo. More than 10. Ayan. Kasama yung buntot ko yan. Nasa 14. 14. 14 inches. Or 15. Pati Ayan. buntot. O, ayan. Hanggang buntot, mga 15 inches. So, ito ho. Tapos tingnan natin yung isang mga approximately 2 months. Ito. Ay, yung metro ho natin, ilang inches kaya ito? Kasi metros. Almost 200 na Too much na yan. Nasa 10 na. Yan, nasa 10 inches more or less. Ito na mga approximately 2 months. Tapos ang weight niya is ilan? Halos kalahating kilo. Halos kalahating kilo. Ayan, no? Ito yung kanilang golden tilapia. Ayan. Ito average so na mga 2 months to eh. Ayan. Mas pinagaan at enjoyable ang pag-aalaga ng tilapia, maliit man o malaki ang inyong fish pond, lalo na at katuwang ang Ato V. Masisigurong mas malalaki at mabibigat ang maiha-harvest na isda sa mas maikling panahon ng pag-aalaga. Siguradong babalik-balikan dahil sa taglay nitong masarap na lasa, malinis pa at hindi malansa, kaya naman ligtas kainin ng bawat pamilya.